ha. Eto, sasagutin ko lang yung mga pinagsasasabi ng mga ulalo, ha? Okay. Sige. Okay. Tinatanong nila bakit daw private yung video kung saan komento ko kay Jasmine. Hindi po ako natatakot. I will always stand by what I said. However, hindi ko po YouTube channel yon. Wala po akong YouTube channel. Meron lang akong social media ay X or yung dating Twitter. O, wala po akong control kung anong private doon, anong public. Hindi po ako ang may control noon. Ngunit, sasagutin ko pong muli, ha? Okay, eto na. Bumanat na yung nanay ni Jasmine Curtis kung ano-anong sinasabi sa akin kay madumi daw ang bibig ko. Ma'am, ano bang sinabi ko? Di ba sabi ko lang, kung ayaw mong pagnasahan ka at uulitin ko ito, huwag kang mag-post ng sexy. Ngayon, pasensya na kayo, ma'am. Hindi ko alam na okay pala sa inyo yung pagpo-post ng sexy ng mga anak nyong babae. Iba po pala ang standard nyo. Hindi ko po kasi alam eh. Kasi alam nyo po, ma'am, kung ako ang magulang ng isang babae, hindi po ako papayag na maganon. Bakit? Di ba sinasabi nila, hindi naman kami nagpo-post para pagnasahan. Unang-una, makokontrol nyo ba yung iniisip ng mga tao? Bakit kasi kayo nagpo-post? Ano bang puntos ninyo? Kailangan ba yun? Ha? Kailangan po ba yun? Okay, sa pelikula siguro may scene sa beach. Okay lang yun, art yun. Pero yung social media, art po ba yun? Pangalawa, ma'am, I'm addressing the mother of Jasmine, hindi po ako ang malaswa. Wala akong sinasabing malaswa laban sa inyong anak. Tignan nyo yung Instagram account ng inyong anak. Kung saan siya nagpo-post ng mga sexing picture niya. Di lang sexy. Ha? Meron pang nakayakap sa kanyang boyfriend na naka-swimming trunks din. Ha? Tignan nyo kung sino sa amin ang malaswa. Anong sinabi kong malaswa? Wala po. Tignan nyo yung comments. Ha? May mga nakalagay doon, wow, sexy. Ha? Great body. Hindi po ako yan, ha? Yung mga nagko-comment, ha, doon sa Instagram. Naging curious tuloy ako, tinignan ko yung Instagram. Ha? Sarap! Nakalagay. Yun naman ang comment, ha? Hindi po comment ko yun. Ha? Titikman. Nandun. Yummylicious. Oh. Ganda ng katawan. Oh. Yun ang murahin nyo. Bakit ako bumurahin nyo? Oh. Eh, nakakatawa naman kayo eh. Ngayon, kung okay sa inyo yun, eh di okay. Anak nyo po yan. Iba-iba tayong standards. Okay? So, huwag kayong magagalit kung may sabihin ng iba. Ako, hindi ko sinabing ganon. Wala akong sinabing patungkol sa katawan ng anak nyo. Sabi ko lang, kung magpo-post ka ng sexy, eh, humanda ka. That is your suggestion. Oo, eh. Hindi, sinasabi ko lang, I am holding up a mirror to these people dahil napaka-hipokrito. Oh, sasabihin nyo, all women deserve respect, sabi ni Ann. Oh, eh bakit noong si Vong Navarro ang inakusahan ng rape? Oh, ni Denise Cornejo. Di ba, ginawa niyong katawa-tawa si Denise Cornejo? Pinaglululoko niyo ni Vice Ganda? Oh, di ba babae yun? Oh, noong naghihiring sa Senado, ha, tungkol doon sa pambabastos ng mga artista sa mga studio, may narinig ba ako sa inyo? Sinong nasa Senado para sabihin kino-cover up at dapat magkaroon ng batas na dapat ay parusahan yung mga nagko-cover up sa sexual abuse either sa babae o sa lalaki sa studio? Ako po. May narinig ba ako sa magkapatid na Curtis tungkol doon? Oh, kahapon lang, may rally, yung kaibigan yung Gabriela, sa harap ng US Embassy. Women's Month. Yung isang rallyista roon, akbayan yata yon o whatever, na sumusuporta sa inyo, sinipa, yung isang policewoman, babae yun, policewoman, ayun, may benda sa paa. Grabe. May naririnig ba ako sa inyo? Wala! Oo. Every woman deserves respect, sasabihin ni Ann. Eh bakit pag ikaw lang ang tingin mo ay nababastos, saka ka lang nagsasalita?
Pag ikaw lang, ba't anong ibang babae? Sinong babaeng pinagtanggol mo na hinalay, ni-rape? Oh, di ba? Naabutan mo naman si Yasmin Curdy. Hinalay ni Baron. Although nagbago na si Baron, magkaibigan na kami, nag-apologize na yung tao, nagbagong buhay na. Pero noong hinalay si Yasmin Curdy, may narinig ka ba? May narinig ba kami sa'yo? Oh, every woman deserves respect. Oh, yung policewoman. Oh, ang dami. Yung mga kakampi mo sa Congress. Ha? Yung babae nagsasabing ni-rape siya ng isang opisyal ng Kabataan Party List. Narinig ba tayo sa Curtis Sisters? O na kinukondena yan? Wala! O, kasi hindi kayo apektado. Ngayon, pag tingin nyo lang apektado kayo, doon lang kayo iimik. At bakit? O, di ba? Bakit kayo nagpo-post? Hindi ba ang kapital ninyo, yung inyong stock in trade sa showbiz, yung kagandahan nyo, yung alindog nyo, di ba? You always make yourselves desirable. Nag-exercise kayo, nagbibihis kayo ng magaganda, nagbibihis kayo ng sexy, araw-araw nasa dermatologist kayo, para maging maganda kayo. Pati ba naman yung iniisip ng ibang tao, gusto nyong kontrolin? Ang hirap kasi, Ma'am Jubes, Opo. ay itong mga ito, hindi ko nila lahat, marami tayong kaibigang artista, very down to earth, si Edu Manzano, si Mirter Sarosa, napakatalino pa niyan, graduate sa UP. Opo. May honors pa, Audi pa yata. Hindi naman ganyan. Ha? Ang problema po sa inyo ay you live in a bubble na doon sa loob ng bubble na yon, wala kayo naririnig sa mga sycophants nyo, sa mga alala nyo, uy, ayos kayo, galing nyo, ganito, ganyan, sexy mo. Pag binastos, uy, binastos ka. Hindi po sa inyo umiikot ang mundo. We are in real life here. Hindi po ito sine. Ha? Magpakatotoo kayo. Sa tunay na buhay, lahat ng klaseng tao merong ganyan. Gusto nyong umiwas, di, huwag kayong mag-showbiz. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Parang ako. Nagbibigay ako ng opinion, komentarista ako. Engaged ako sa partisan politics, PDP ako. May mga dinidenounce ako na mga anomalya sa gobyerno, binabati ko sa ng mga kamoting kahoy na may ulalo. Na mga defender. Okay sa akin yun. Sabi ko ba, magdedemanda ako? Sinasagot ko. Tama yan, sagutin nyo. Opinion nyo yan eh. Pero, yung manggagalaiti kayo, pa-victim kayo, lumang tutubo na po yan. Hindi na kinakagat ng tao yan. Saka yung Huwag kayong OA, napaka-OA ninyo eh. Para bang may rape kayo, para kayong ginang rape eh. Wala namang ginawa sa inyo. Yung totoong nire-rape, wala akong naririnig sa inyo. Di ba? Alam nyo kung ano yung filthy, ha? Nanay ni Jasmine, ano filthy, wala akong naririnig sa inyo. Hindi yung sinatawag yung manyak dahil lang nagsasabing pinagnasahan. Ang manyak, yung kleptomaniac. Ang dami niyan, nakakampi nyo dyan sa House of Representatives. Ang dami nagnanakaw dyan. You are barking up the wrong tree. Yan ang tulid sa inyo. Nakabuti ba yung inaway nyo si Bong Suntay at saka ako? Ba, ang buhay ng Pilipino, bumababa ang presyo ng bigas at ng mga produktong petrolyo. Na-repatriate ba ang ating bansa? Nawalan ba ng anomalya at korupsyon sa gobyerno? Kung ano-anong inaatupag yung mga kleptomaniacs, yun po ang importante, yun po nakakapinsala. Yung nangyayari po sa utak ng freedom of thought, uulitin ko, ha? Absolute freedom of thought. Kahit anong isip sa inyo, kay Juby, sa anak ninyo, ako kung kahit sinong babae o lalaki, wala kayong pakialam doon. Parang religious belief yan, parang political belief yan, parang prinsipyo sa buhay yan, di ba? Wala kayong pakialam doon. Attorney, naasar lang ako doon sa isang anchor na lalaki na nagpapakalinis pero nagko-komento ka tungkol sa kababaihan, tapos imbis na tumulong ka na patahimikin ang issue na hindi maganda, inaano pa niya, yung tinuturuan pa niya
na gumawa ng bagay na hindi naman tama. Yun nga, pinagnasahan niya, hindi lang niya pinagnasahan, Ngayon, tinuloy pa niya yung pagnanasa niya. Oh, Nagkamunga pa Yun. yung pagnanasa niya. Kasi kaibigan ko yun eh. Kaya lang, hindi ko na babanggitin kung sino yung Oo. nabuntis. Pero Alam na natin nakakainis na ikaw pa mismo, kalimong tao, ang nagsasalita ng mali para sa mga kababaihan. Kailangan, bago ka magsalita ng bulok ng ibang tao, tingnan mo ang sarili mong bulok. Yun lang po. Mahiya naman kayo. Oo, kasi may kasabihan, di ba? Oo. Tumatawa ang matching sa haba ng buntot ng baka. Oo. Hindi niya napapansin ang haba ng buntot niya. Yun. Oo, may kasabihan ganun eh. Feeling mo lang sikat ka, pero hindi mo alam, sirang-sira ka na. Hayaan At mo na buhay siya. pa yung tao na, nako, ewan ko lang. Yun ang sinasabi Reaction ko. ko yun. O baka gawa na ako ng kwento. Reaction ko lang po yun. Hindi, ang Kasi sinasabi ko. babae ako eh. Hindi naman ako joke la. Di ba? Babae po ako. Ang sinasabi ko, ang sinasabi ko, mga puro ipokrito eh. Akala mo Yun sino nga, malinis. Tony. Oo. Well, ako naman, nagsabi lang ako kasi Women's Month, malakas kami ngayon dahil babae kami, but you have to know na saan po kayo lalagay. Lalaki po kayo, bigay kayo ng magandang ehemplo, hindi yung nagsasalita kayo as if napakalinis nyo. Alam mo, anyway, bago natin iwanan yan, alam mo, wala na, alam na naman ng mga taong bayan, yung mga ganyan. Oo. Oo. Ang atupagi natin, ito ha, yung kakulangan ng mga measures, ito, mas importante to sa imahinasyon ng kung sino-sinong tao dyan, including myself, ha? Opo. Oo. Bakit tila walang ginawa ang administrasyon tungkol sa epekto ng digmaan sa Middle East? Oo. Yes. Pinas, alam nyo kung ganito po tayo ng ganito, na kung ano-anong inaatupag nating issue sa halip na yung, ang primordial issue rito, number 1, yung ninakaw. Aha. Ha? Ako ba may ninakaw? Ni piso? O, bakit ako pagtutuntunan nyo ng galit? Kambira kayo eh. Walang silbi yung galit nyo. Sige, magalit kayo sa akin. O, ano nangyay nyo? Meron ba kayong pakinabang? Wala eh! O, number 2, yung economic repercussions ng war sa Middle East. Yun ang atupagi ninyo. Pambihira kayo. Yung mga anak nyo, papromote nyo ng pagkatipid ng kuryente, ng gasolina. Yun po ang gawin nyo sa social media. Hindi yung nagpo-post ng bikini pictures bago magalit kayo. Sa akin, pag sinasabi kong pagka ganon, huwag kayong magagalit. Cause and effect yan di ba? Halimbawa ako, nag-post ako ng nakabikini ako. Hindi ko mapipigil yung mga tao sabihin, may sira pala ulo nito. Laka-laka ng tiyan, nagbikini. Ganun yun Kaya kayo, tingnan nyo, priorities tayo huwag yung parang may nagsabi lang ng ganito, if you find it offensive, maaring in poor taste, pero hindi po yun ang issue sa ating bayan. Na-offend kayo, nagalit kayo, sige. Kaya lang talagang ako, in any shape, manner, or form, hindi ko kayang sikmurahin ang pagka-ipokrito. Kasi I always say what I mean, and I mean what I say. Hindi ba yung sinasabi ni Bongbong domino effect? Di ba yung domino yung dating boyfriend ni Bea Alonso? Si Domino Roque. Domino Roque. Dominic daw, Dominic. Dominic. Talaga siya. Nabago. Si Adyong. Di ba binastos-bastos doon yung kliyente ko, si Cassandra Leong? Ayun lang. May narinig ba tayo sa mga magkapatid na Curtis? Wala! Di ba? Bago sa natatawa ako, marami daw nagagawa ang magkapatid kasi milyon-milyon daw binabayad na tax. Bakit? May choice ba sila? May choice ba kayo hindi magbayad ng tax? Di kinulong kayo. Kaya naman, huwag niyong ay, nako. Hindi, pag kumita, talaga. Ilago pala, sabi mo, teka mamaya. Walang sinabi, sir, Anyway, nandito na po tayo. May special guest tayo, kaya bibilisan na lang po natin ito. Nandito na po tayo sa ating paboritong bahagi, ang paborito ni Jim Paredes. Walang iba kundi ang ating paboritong bahagi na pinamaga. Teka, muna, hinga muna ako. 1, 2, 3 na. Pinamaga to. Uy, pasok mo na yung Ingat. Uy, Nick!
Walang intro. Intro. Ala.